So what's up mga Kadaver Kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Umaga, hapon, gabi. So pag-usapan natin tong panibago na naman na ibinabato na issue mapatungkol dito sa therapy. Ito ay segment ng Tito Vic and Joey, no? Na kung saan ay sinasabi ng mga anti-TBJ na ito po daw ay ginagawa ng parang may dayaan daw na nangyari. Dinaya daw ni Alan K or ni Alan K, ni Miles, ni Main Mendoza itong isang contestant dito sa therapy. Ito yan yung pag-uusapan natin ngayon kasi kinakalat nila ngayon sa social media, no? Grabe linaw ng camera ko, St. Luke's. So ngayon, yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung kinakalat ng mga anti-TBJ na di umanong dayaan sa Itbulaga, sa therapy, no? So ating lilinawin yan at itatama ho natin at titignan din natin talaga kung meron nga bang dayaan na nangyari dyan, ha? So, syempre bago natin itong simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, dito muna po tayo sa isang balita na naging ninang po si tawag dito si Catherine Bernardo sa apo ni Jose Manalo, ni Mayor. Ba't ka na? Ni Mayor Jose Manalo. Ayos ninang big time Catherine Bernardo, grabe. Kahit ako gusto ko rin ninang yan. Lowest 10,000 dun. Lowest 10,000 dun mga Kadaver Kids. Ang yaman nun. Bilyonarya na, no? Si Catherine, no? Bilyonarya na yun. Grabe. At dito, no, may kita natin Catherine Bernardo nagninang sa apo ni Jose Manalo, anak ni Lovely Abela at Benj Manalo. Ito papanorin natin. Sorry nga, si Ninang Catherine ang bahala doon, ha? I love you. Maging masaya ka, gawin mo lahat ng gusto mo, and nandito kami lahat to support that. And again, kung di ka papayagan, tatakas ka someday, you call Ninang, I got you. Okay? Catherine, ako di rin ako papayagan. Baka pwede mo naman akong saluhin. Netizens na antig ang puso sa naging sweet at genuine na mensahe ni Catherine Bernardo sa anak ng mag-asawang Lovely Abela at Benj Manalo. Nito nga lamang nakaraang linggo, February 11, ay ginanap ang dedication day ng bunsong anak ng celebrity couple na sina Lovely Abela at Benj Manalo na si Baby Liam Emmanuel. Isang simple at intimate na baptism ang naganap sa Luxent Hotel sa Quezon City kung saan tanging pamilya, mga kaibigan at malalapit lamang sa mag-asawang Lovely Abela at Benj Manalo ang naroon at naimbitahan sa nasabing dedication day ng kanilang anak. Kabilang nga sa mga naroon at nagninang kay Baby Liam Emmanuel ang mga malalapit na kaibigan sa showbiz ni Lovely Abela na sina Catherine Bernardo at Kakay Bautista na siyang nakasama niya noon sa pelikulang Hello Love Goodbye kung saan din nabuo ang kanilang samahan at pagkakaibigan. Samantala, marami namang netizens ang naantig ang puso sa naging pure at genuine na mensahe ni Catherine Bernardo kay Baby Liam Emmanuel kung saan ay inihayag niya ang kanyang love para kay Baby Liam bilang isa sa mga ninang nito at sinabi din nito na palagi siyang nakasuporta at nakaalalay sa paglaki nito. Narito panoorin natin ang video na iyan at ang ilang kaganapan sa dedication day ng anak ng mag-asawang Lovely Abela at Benj Manalo. Time ko siya makita in person today. So I'm sorry it's been a while. Jackpot yung apo ni Jose. Pero hindi biro pinagdaan sa parents mo. But here you are now, healthy and happy baby.
and you're so loved by many. At kami nandito ngayon to protect you and mga kakampi mo kami. So alam ko na hindi mo pa ito naiintindihan lahat, but always remember na sana aside sa maging mabuting tao ka lumaki, sana maging masaya ka, gawin mo lahat ng gusto mo, and nandito kami lahat to support that. And again, kung hindi ka papayagan, kakaskas ng cake, you call Nina, I got you. Okay? So congrats again, Benj and Micah. I miss you both so much. Catherine, ako din gusto ko kita may Nina. Ito na. Galing. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Wala ba siyang ilaw dito? Simple lang yung binyag, no? Pero ang ganda. Pag may susubo ka sa amin, magsubo ka agad, ha? Magsubo ka agad. And wish namin sa inyo, Ate Tato, ng maraming healthy foods. Healthy foods, tsaka happy life. Kasi, syempre, di ba yung magiging yung pagbana ka doon? Nakatingin naman siya, Skills and everything, yung family, ganyan. Malakas na dapat ang pundasyon pag ang bata ay bata pa. So, yes. Parang tayo kasi ang dami natin ng bata. Ayan tuloy. So, iyan yun ang wish ni Nina sa'yo. And, ano bang gusto mo insurance? Check! Si Nina Catherine Bala. I love you. I love you. Please remember that you are always loved. Okay? Habang tumutulo, ang laway mo dyan. Okay, to baby Liam, actually first time ko siya makita in person today. Jackpot yung apo ni Mayor si Manalo, si Catherine Bernardo yan. Parents mo, you are now a healthy and happy baby, and you're so loved. Lowest 10,000 yan. Nandun din si Betong sumayaw. Kita niyo si Betong? Ninong din si Betong. So wala naman kasi problema. Alam mo, wala ang problema si Betong sa tutusin lang sa tape ink na yan, sa TP. Wala namang wala namang problema kasi hindi naman siya buwabanat sa Tito Vic and Joey. So ninong pa din pala si Betong. Sino pa mga kasama? Catherine, sino pa? So si Betong din pala, isa din pala sa ninong ng so wala nang problema yung kahit na ninong siya. So eto, dito na tayo. Mapunta na tayo dito sa main topic natin, no? So bago nating basahin yung panoorin natin tong video na sinasabi nilang dayaan. So hindi ko na lang po maipakita sa inyo diyan. Pakinggan na lang natin yung boses. At panoorin ko na lang dito kung ano nga po ba talaga yung yung pinaka. Sige na nga, panood ko na nga sa inyo para mas maganda. Kaso maka-copyright tayo. Tingnan natin panoorin natin. Si Jean! Ay, nagbago siya ngayon. Sige, Queen Jean, crab walk please. So may kanta yan, kaya tanggalin muna natin. Bali pera, pera P. No, okay. Roel, kung si singing queen, Eunice sana ang pinili mo. Eto sana ang card. Nako, saging. Nainanal natin yung sounds. So, panoorin natin maigi dyan kung merong bang nangyaring dayaan. Tanggalin lang muna natin yung mga sounds kasi baka maka-copyright tayo. Ngayon, ang natira na lang dyan ay si singing queen Sam at ang pinili mong si singing queen Jean. Kanina loyal ka rito kay Sam. Nasa sayo kung gusto mong pagpalitin sila ni Jean or stick ka na doon sa una mong pinili. Okay ka na kay Jean. Okay na kay Jean. Sam, pakita mo ngayong bit-bit mong card. Baba.
Naku. Hindi ka naging loyal. Galing! Eto ngayon, tingnan natin kung madodoble o makakalahati ang pera mo. Pababa! Sige, Queen Jean! Bababa nga ba yan? Pababa na yan! Reveal! Bababa! 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 Congratulations, Ruel! Manalo ka ng 36,000 pesos! Pwede ka kumain ng mga pagkakanda pa! Congratulations, Kuya Ruel! 36. Okay naman, wala namang ano dun ah. Kasi dito, sige, ito, ipakita natin, no. I-screen record natin. Yan, i-screen record natin. Main Mendoza, Miles Ocampo, Getcha, as Alan K. makes mistake, announce price on It Bulaga. So, nandito, Alan K. is made everyone loud because of his blooper and episode It Bulaga. So dito, statement, his co-star Main Mendoza at Miles Ocampo surprised during that moment. Then Alan immediately corrected his statement, is clarify that we mean 3,000 and not 13K. Oo, ito pala yun. Ay, naku po. So, dito kasi, nawala na si, dito na nga tayo. Sana yun, nawala tuloy. Buisets. Nasaan na yun? Nawala ito. Ito yun tingnan natin Viral ngayon sa social media ang video kung saan narinig na nagkamali si Alan K ng pag-anunsyo ng papremyo sa Itbulaga. Makikitang gulat naman sina Main Mendoza at Miles Ocampo nang marinig ang pagkakamali ni Alan K. Alam nyo yung mga ganitong bagay, normal na ito sa mga noontime show, sa mga TV show. Pinibigyan nyo lang ng masyadong kahulugan eh. Okay, tingnan natin dito yung comment ng mga netizen kung talagang may nangyari bang daya. Kasi may video ako napanood, hindi ko na nga lang papanood sa inyo kasi nahiya na rin ako kasi puro ka-abnormalan lang din naman yung mga vlogger na yun. So, nobody's perfect, no? Naku ba, pag yun kabila nagkamali, sina Yorme, grabe basher. Ngayon, sasabihin nyo, nobody's perfect. Wow ha? Kapag sila Yorme daw, sila Isko Moreno nagkamali, grabe daw ang pangbabash. Deserve nila yun. Sabi ni Elvira David. Ito, mukhang matinding girahan to. Ano ba? Englishan dito. Saan na yun? Nawala. Nako pag yung kabila nagkamali, sina Yorme, grabe ang bashing ngayon, sasabihin nyo nobody's perfect. Si Elvira David, hindi ka po ba nagkakamali, ma'am? Ngayon natin si Elvira. Ay, matanda na naman. Okay, siguro sinasabi niya, bakit daw yung sila Yorme daw hindi daw sinisi, bakit daw binabash pag nagkakamali, pero daw etong mga to, sila Alan K hindi daw sinisisi. Bakit namin sisisihin? Legit dabber cards nga kami. Hindi naman kami tape INC. Ay, nako. Maraming nagkakamali na nangyari sa Itbulaga na live na nasaksihan ng lahat at naging katuwaan na lang tawag doon, bloopers. Para sa mga perfect dyan, perfect dyan, in a case you did know. Ang malaking pagkakamali niyan, kung hindi nila ipinaglaban ng title na Itbulaga, di ba nagagamit na yung tinsong nila, mabuhay kayo Itbulaga. Ito pa, sabi ni Nila, walang kwentang issue, pinapakalat pa si Jose at lahat sila nagkakamali. Nang sinasabi, okay lang yung Alan, sanay ka nang
mabuli, galing mo nga malakas ang pasensya mo. Uy, in fairness si Ma'am Alam, totoo yan. Napakabait. Alam nyo, sa lahat tuno, ito sorry sa iba, baka ma-open kayo Alan Kay, si Madam Alan Kay, sobrang bait talaga. Alam niyo yung tipong kahit na artista siya, kahit na sikat siya, siya pa yung lumalapit sa amin ng TBJ Defender para kamustahin kami. Na dapat ay siya yung parang alam mo yung dapat kami yung magkumahog na malapitan siya, makapagpa-picture sa kanya. Pero hindi, Ma'am Alan Kay, kapag pag nandun kami, lalo't nandun kami sa studio at lahat naman din naman ng mga tao doon sa studio, nilalapitan niya. O hindi siya yung parang gaganong ng kalang. O hindi, si Ma'am Alan Kay, di ba? Nakita nyo nga yan, magkatabi pa kami dyan, Meron pang time na nasa gitna siya. Na kami naman yung magkatabi kasi papalipat-lipat ako ng upuan nun Sobrang laki ko kasi kaya kailangan adjust tayo sa ibang audience. Bait talaga niya sa personal, promise, believe ako diyan kay Ma'am Alan Kay. Kaya sana wag niyo naman i-bash kasi wala naman talagang intention na gano'n. Nagkamali lang ng sinabi. Tsaka ito wala naman talagang nangyaring dayaan. Wala man nangyaring dayaan ano lang yan, issue lang ho yan na niluluto sa kabila para mapag-usapan at para magka-views na naman sila. Para para tawag dito, para kumita na naman sila sa mga channel nila. Alam nyo sa ginagawa nyo, kakasilip nyo sa Tito Vic and Joey, sa Itbulaga, lalo nyo lang pinapasikat talaga, sa totoo lang. Kasi ang gusto nyo, katulad nung sinabi ni Elvira, bakit sila Yorme hindi binabash? Bakit dito nobody's perfect? Kasi isipin nyo kapag yan, katulad yan, ginagawa nyo ng issue na question, dinaya ng TBJ yung contestant, dinaya ni Alan Kay, dinaya ng Itbulaga yung contestant. Tingnan nyo yung, ang akala nila, sisitahin sila ng mga tao. Pero sa halip, ang nangyari, mas mas kinabiliban sila at kinakampihan sila. Totoo naman na wala naman talaga nangyaring dayaan. Dahil pang mga comment dito, part of the program, pani-pani. May maiulat itong mga ito, walang issue. At di issue, pinapalaki. Grabe. Yan na nga. Totoo nga yung sinabi ni Ma'am Emily Magallanes Cruz. Na wala naman talagang issue. Ang ginagawa lang ng iba, talagang pinopost, gagawa ng video, gagawa ng kung ano-anong salita para mapanood ng iba at ikalat yung mga ganyang pa-fake news. Kahit anong palabas, basta live may pagkakamali talaga. Pero ikaw na nagkamali ay hindi na rin ikaw na rin ang bahalang gumawa ng eksena para hindi gaanong halata. Kasi narinig ko diyan 36,000 ata, pero ang panalo lang ang napanalunan lang ata nung contestant ay 13,000. Kaya yung mga TBJ, ang mga anti-TBJ, yung mga haters ng Itbulaga, ang ginawa ay parang pandaraya daw kasi 36 daw ang napalalunan. 36,000 daw ang napanalunan ng contestant, pero bakit 13K lang daw? Dahil daw unang sinabi naman daw ni Alan Kay na 36,000 ang panalo ng contestant, pero bakit binawi? Bakit ginawang 13K? Yun ang sinasabi nila. Nagkamali nga lang Eto pa, okay lang yung nagkamali, di naman sinasadya. Kesa naman ang daya, yung sinadya talaga. Wala nang may balita itong kami. Oo nga, promise ko dito sa sa itong kami.com.ph na to. Palaging konting kibot lang na mangyayari sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey, ginagawa niya talaga ng issue. Hindi natin alam kasi balay mo ito. Maraming ng pagkakamali na nangyari sa Itbulaga sa live.
na nasaksiyan ng lahat. Ayun pala, nabasa ko na pala. Ang malaking pagkakamali niyan kung hindi nila, nabasa ko na pala yun. Kahit anong palabas, marami dito talagang na hindi... ang akala kasi ng kabila, porket ilalabas nila yung ganitong issue, mababa siyang Tito Vic and Joey. Pero tignan nyo yung nangyari. Ang dami pa rin hindi pa rin talaga natinag yung mga dabber cats at pinagtatanggol pa rin talaga nila Tito Vic and Joey, lalo na si Madam Alan Kay. Ano naman kung nagkamali, tao lang naman din si Alan, natural lang yun sa kanya, walang big deal dun, nobody's perfect. Inalisan ba ng mic ni Alan Kay? Ay sorry, maling show pala. Parang ano ko yun buwisit to si Edgar Granado, buwisit ka. Parang alam ko yung inalisan ng mic Hindi, tsaka totoo naman, 13K ang pagkakaalam. Eto baka nagkamali lang ako dun sa pangdinig ko dun sa video Ang nangyari kasi noon, 13K lang talaga ang panalo nung contestant. Ang nasabi ata ni Alan Kay is 36,000. So hindi naman naabot ng ganong kalaki yung papremyo dun sa therapy. Tsaka na ilang beses bang nalaglagan siya. Hindi niya nahulaan yung taas baba ilang beses din. So kaya bumaba ng ganun yung price niya. Kesa naman dun sa kukunin mong contestant, trabahador mo pala sa mamihan. Kesa naman dun sa QR na halos, di ko nga alam kung naibigay na yun Naibigay na ba? Hindi na ako nakapag-update na naibigay na ba dun sa contestant? Halos magdi-isang buwan na hindi binibigay yung papremyo. Dun sa inaalisan ng mic, yung matanda sa LRT na binastos, na inalisan ng mic. Hindi ba yun? Kaya kayo, tigil-tigilan nyo kami Mas marami kaming masisilip kaysa sa inyo. Kaya wag nyong pagsisilipin yung mga dabber cats. Yung mga tao doon nagtatrabaho ng maayos yun. Sila Madam Alan Kay, sila Miles Ocampo, Main Mendoza, sila Karen, sila Raisa May, Tito Vic and Joey, Jose Manalo, Jowa Pau. Nagtatrabaho ng maayos yung mga yun, wag nyong gawan ng issue. Dahil yung ginagawa nyo dyan, o kung sino man, kung saan man kayo nakatutok na noon time show, na wala kaming pakialam dyan. Dapat ang asikasuhin nyo ay i-share nyo yung mga live ng tinututukan nyo na noon time show. Hindi yung tumututok lang kayo sa Itbulaga kasi naghahanap kayo ng butas na ikakasira sa kanila. Kaso nangyayari, nababaliktad. Kasi inaano nyo naghanap kayo ng butas sa kanila para sa ikakasira nila, pero nangyayari mas minamahal pa sila ng tao. Ang hirap dito sa mga to, Yan, wala namang problema hindi kasi babae si Alan Kay kaya nagkamali. Wow, sabi ni Adrian Santos. Ito pala yung pinakakwento. 30K pesos ang ibinigay sa unang 15 tao na nagpadala ng putik na to. Scam pala tong hayop na to, binasa ko pa. Napaka-arte, nagkamali lang issue agad. Yun na nga Ayun na nga yung pinaka masaklap dyan Hindi siya legit dabber cats kaya naghahanap siya ng mali. Totoo naman. Hindi dapat pinag-uusapan yung ganitong issue, waste time. Hindi naman sa pero kailangan din pag-usapan yung ganyan kasi nga may mga, alam nyo naman ang kalakaran ng mga vlogger sa kabila, konting kibot ng mga dabber cats, mga mga artista dun sa Itbulaga, ginagawa nila ng issue. Si Atasha Mulak nga na walang ka-issue, sinasabihan na OA at pilit na pinapasikat diba? Si Karen nga kinuha ng isang endorser tapos tinabla si Cassie Legaspi. Sinabi sinulot daw ni Karen. Diba? Ganun sila gumawa ng kwento para lang masira ang mga artista
at ang Itbulaga. Katulad nito, Pandaraya daw. Ano Pandaraya doon? Anong Pandaraya doon na nangyari? Di sana nagreklamo yung contestant. Tsaka nagkamali. Kaya nga, yung makikita nyo doon sa picture na shock doon si Maine at si Miles Ocampo, kaagad naman na itama yun. So yung mga Dapper Kids, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa mga issue na napag-usapan natin? Dito i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At maraming salamat din sa walang umpay nyo na suporta sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. Yan, thank you talaga mga Dapper Kids. At mega live shoutout sa mga Dapper Kids natin na on and off camera sumusuporta at tumutulong sa atin. Yan, special shoutout kila Kuya Armin Patricio at Ate Irene Patricio. Kaya Kuya Lori at Ate Rose from Canada. At ano siya, saan ba si Canada din pala sila, Kuya Armin tsaka si Ate Irene. Yan si Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, Mami Lala, Mami Joaira, Mami Travelis. Sino pa yun? Wait lang, ito pa, may isa pa na baka mawalan tayo na. May isa pa dito eh. Si Mami Maria Lisa. Maria Lisa ba? Wait lang. Mahirap na eh. Magkamali. Ito, kay Mami Flor Lisa Flores. Mega love share sa Mami at sa inyo lahat yan mga Dapper Kids. Hindi ko na kayo maisa-isa ha. Bawi na lang ako sa live. Pag nag-live ako, tsaka ako yung isa-shoutoutan lahat. Yan, hanggang sa muli, JG Barra TV po. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.